Nagsimula ang episode 8 nang biglang kumalat ang napakadaming hamog sa buong bayan ng Derry, at makikitang nalanta ang mga dahon sa puno at natakot ang mga tao. Pagkatapos ay pinapunta ni Pennywise ang lahat ng mga estudyante sa auditorium, kung saan ay tinanggal niya ang ulo ng principal at inihagis niya ito sa harap nila Patty, at pamaya-maya ay bigla siyang bumanga, kaya't napatulala at lumutang sa ere ang lahat ng mga estudyante. Samantala sa tower ay nakita nila Ronnie ang mga hamog na kumakalat, at pagbaba nila ay nakita nila ang mga nawawalang mga bata, kaya't agad silang nagpunta sa eskwelahan, at nakita nila doon ang ulo ng kanilang principal, at nang makita nila na nawawala din si Will, at upang masundan ang kanilang kaibigan, ay agad silang sumakay sa delivery truck upang sundan ang bakas ng dugo sa daan. Samantala ay sinabi ni Pennywise kay Leroy sa telepono na mas matamis ang maitim na laman, at nang marinig niya na takot na si Will sa telepono ay agad siyang nagpunta sa bahay nila Halloran, at makikitang gusto ng bawiin ni Halloran ang kanyang sariling buhay, dahil sa patuloy na pagpapakita sa kanya ng mga patay. Salamat na lang at hindi na ituloy ito ni Halloran, dahil biglang dumating si Leroy, at nagmakaawa ito sa kanya upang mahanap ang kanyang anak na si Will. Pagkarating nila Killer Rose ay sinabi ni Rose na kailangang gamitin ni Halloran ang kanyang psychic ability, upang mahanap ang pinakalas na artifact, at ito ay ang dagger na maaaring makapagligtas kila Will, at kailangan niya mahanap ito at may baon sa isang patay na puno, na makakapag-connecte sa mga pillar, at ito ang maglalak sa kulungan ng mga demonyo. Pagkatapos ay pinainom ni Rose si Halloran ng tsaa ng maturin, upang makonekta siya sa dagger, at nakita niya sa kanyang pangitain na sumemplang ang sinasakyan nila Lily, at nakita din niya na nakila Lily ang dagger, kaya't agad niyang sinabi na nasa mga kaibigan ni Will ang dagger, at hinahanap din nila si Will. At agad silang umalis upang habulin at tulungan ang mga batang babae. Samantala ay tila may kumokontrol naman sa isip ni Lily, kaya't pinagdudahan niya sila Ronnie at Marge. At inagaw nila ang dagger kay Lily upang magising ito sa katotohanan. At habang hawak ni Marge ang dagger ay bigla itong umilaw. At nang makita nila sa gitna ng hamog ang mga batang nakalutang ay agad nilang tinakbo ang mga ito. Samantala ay sinabi ni Halloran kila Rose na nakikita na niya ang mga nakalutang na mga bata at ang clown, at malapit na sila sa patay na puno. At nang makita nila Lily si Will na nakalutang ay pilit nilang inabot ito. At pagkatapos ay biglang bumaba si Pennywise sa karwahe, kaya't agad na itinutok ni Ronnie ang dagger sa kanya. At dahil dito ay napaatras si Pennywise at nawala, at bigla nitong hinila si Marge sa ibaba. At sinabi nito sa kanya na gusto kong malaman kung ano ang lasa mo Marge Tosher pero hindi pa ngayon. Magkakaanak ka ng lalaki sa hinaharap, at papatayin nila ako ng kanyang mga kaibigan, kaya't gusto kitang patayin. At ipinakita nito ang picture ni Richie Tosher. At sinabi nito na ang aking kamatayan ay ang aking kapanganakan, at hindi niyo ako may kukulong. At nang kakainin na siya nito ay bigla itong tumigas. At pagbalik ni Marge kila Lily at Ronnie, ay nagbagsakan na ang mga bata, at nabuhay na ulit si Will. Pagkatapos ay dumating na sila Leroy. At pinasakay na nila ang lahat ng mga bata sa truck. At kinuha na nila ang dagger kila Ronnie, upang ibaon kaagad ito sa patay na puno. Ngunit binaril naman sila ng mga sundalo nila Bowers at Fuller. At agad na pinuntahan ni Will ang kanyang ama. At makikitang namatay na si Taniel dahil tinamaan pala ito sa leeg. Pagkatapos ay sinabi ni Leroy kay Will na magtago kayo sa mga hamog, at pagtulungan yung ibaon ang dagger na ito sa patay na puno, dahil lalaban at pipigilan kayo nito. Natatakot ako daddy at hindi ako katulad mo. Hindi mo kailangang maging katulad ko, basta't maging ikaw ka lang. At pinatakbo na niya sila Will dahil paparating na ang mga sundalo nila Bowers. Pagkatapos ay nakita ni Bowers ang demonyong clown. At nakulong pala ito at bumalik siya sa katauhan ni Bob Gray. At sinabi niya sa Barker na hindi ako si Pennywise, at sinampal siya nito. Samantala nang makarating na sila Lily sa patay na puno ay pinigilan at pinabalik nito si Will. Kaya agad siyang pinagtulungan at pinigilan nila Lily. Sinabi ni Bowers kay Pennywise na matagal ko nang gustong malaman kung talagang totoo ka. At aayusin ko ang pagkulong sayo ngayon ni Halloran. At makikitang nakakulong at nabubuhay siya sa isang realidad bilang si Bob Gray. Samantala ay nakita na ng mga sundalo si Halloran sa truck. At nang malaman ni Pennywise na si Halloran pala ang Barker ay sinipa niya ito. Kaya't nagising tuloy si Halloran. At nang magising din si Pennywise ay kinagat niya sa mukha si Bowers at pinatay. Samantala ay patuloy pa ding nakikipaglaban sila Will sa dagger upang may baon nila ito sa patay na puno. Pagkatapos ay pinagtulungang nilabanan nila Rose at Halloran ang mga sundalo. At pinagbabaril ni Leroy si Pennywise nang papalapit na ito kila Will. Ngunit patuloy pa ding tumutubo ang ulo nito. At bigla itong ngumanga kaya't napatulala si Leroy.
Samantala ay hirap na hirap sila Lily na ibaon ang dagger, at biglang nakita ni Halloran si Sesky at ang kaluluwa ni Rich, na nag-middle finger pa kay Pennywise bago tumulong kila Will. At nang maging paniki na si Pennywise ay pinagbabaril siya ni Rose upang mapigilan siya na atakihin ang mga bata. At nang malapit na siya kila Will ay naibaon na nila ang dagger sa tulong ni Rich. Kaya't nang magdugtong na ang mga pillar, ay nagpakawala na ito ng napakalakas na sinag, na tumama kay Pennywise. At makikitang nag-iba-iba ang mukha nito na kumakatawan sa kanya sa buong Season 1. Pagkatapos ay naging deadlight na ito at umalis upang matulog na ulit ng 27 taon. Sinabi ni Lily na may naramdaman ba kayo na parang may tumulong kanina sa atin. At sinabi nila Will at Ronnie na si Rich iyon, kaya tuwang-tuwa sila at nag-akapan silang lahat. Samantala ay sinabi ni Charlotte na ayos lang si Will nang magising si Leroy. At nag-iiyak naman si Rose nang makita niyang patay na si Daniel. Kinabukasan ay inihatid na nila sa huling hantungan si Rich. At nag-speech si Marge para kay Rich. Pagkatapos ay nakita ni Halloran na nandoon din ang kaluluwa ni Rich na nakikinig kay Marge. At sinabi ni Halloran sa mga magulang ni Rich na si Rich ang nakahawak sa kanilang mga balikat. Kinabukasan ay natuwa si Marge nang makita niya ang laro ang eroplano ni Rich sa puno. Samantala ay humingi naman ng tawad si Lily sa kanyang ama dahil hindi na niya nadadalaw ito ng madalas. At sa tower ay sinabi ni Marge kay Lily na sinabi sa akin ni Pennywise na magkakaanak daw ako, at kaya niya gusto akong patayin dahil papatayin daw siya ng anak ko at mga kaibigan nito. At para daw sa kanya na ang past, present at future ay pare-pareho lang, at ang kanyang pagkamatay ay ang talagang kanyang kapanganakan. Baka naman tinatakot ka lang niya. Hindi kaya iba ang tingin niya sa oras, at pinapatay niya ang isang tao bago pa man ito ipanganak. Kung ganun nga ang mangyayari edi pakikipaglaban na yon ng ibang tao. Samantala ay nagpaalam na si Halloran kay Leroy, at sinabi niya na napatahimik na ng tsaa ang mga boses sa kanyang isipan. At nandito lang ako kapag may problema kayo, at pagkatapos ay nagpaalam na kay Hank ang kanyang ina, dahil isa pa din siyang wanted kaya't aalis na sila ni Ronnie sa dairy. At nagpasalamat siya kay Charlotte para sa lahat ng tulong nito sa kanya. At sinabi ni Leroy kay Rose na kaya ako nag-retire dahil wala na akong tiwala sa army dahil sa ginawa nila sa pamilya ko. Pero gusto kong sumama na lang kayo sa amin dahil kayo lang ang pinakatamang tao upang magbantay dito. At alam naman natin na babalik ang nilalang na iyon pagkatapos ng 27 years. Pero hindi na po dahil madami na pong ginawa sa amin ang dairy. Samantala habang masayang nagkukwentuhan at nagpapaalam sa isa't isa, ay biglang hinalikan ni Ronnie si Will. Pagkatapos ay tinawag na ni Hank si Ronnie dahil aalis na sila. At sinabi ni Charlotte kay Leroy na iniisip niya ang inaalok ni Rose sa kanila. Ikaw Will, gusto mo bang manatili na lang tayo dito? At agad na bumaba si Will upang gumawa ng sulat kay Ronnie. At sinabi niya na wala akong makakalimutan sa dairy dahil dito na kami mananatili. Pagkatapos ay binili na nila Leroy at Charlotte ang bukid ni Rose. At ipinakitang bumibiyahe na sila Hank at Ronnie papuntang Montreal. Samantala ay makikita naman natin si Ingrid sa Juniper Hill. At pagkatapos ng 26 years ay tumanda na si Ingrid at bigla niyang narinig ang isang napakalakas na sigaw ng isang nurse. At nang tingnan niya ito ay nakita niya ang isang babae na binawi ang kanyang sariling buhay. At umiiyak ang asawang lalaki nito habang niyuyugyug niya ang kanyang anak na si Beverly. At sinabi sa kanya ni Ingrid na huwag ka nang malungkot at alam mo naman na ang sinasabi nila sa dairy. Na ang mga namamatay dito ay hindi naman talaga mga namamatay. At dito na po nagtatapos ang Season 1 ng Eat Welcome to Derry. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Advance Merry Christmas and Happy New Year mga Lods. God bless.